Magandang gabi Kuya Berto at sa inyong mga taga-pakinig. Ako po si Cherry, isang estudyante at mahilig akong mamili sa mga ukay-ukay. Sa katunayan, halos lahat ng branded kong damit ay galing po doon. Talaga naman kasing madaming magaganda at mga branded na pwedeng mabili doon. Bukod sa original mura pa. Ang kailangan lang talaga ay ang talas ng mata tiyaga sa paghahanap ng magagandang damit. Hindi ko ikinahihiya na ukay lang ang suot ko. Sa katunayan, pinagyayapang ko pa ito sa mga kaibigan ko. Tinatanong ko sila kung maganda ba ang damit ko. Sabay sabing, sa ukay ko lang yan nabili. Ganda ng damit ko, di ba? Kung sa mall ko to bibilin. Alam mo bang sobrang mahal nito? Sabi ko pa, sa Pasay ako bumibili ng mga ukay. Doon kasi talaga ang bagsakan ng mga bagong dating na mga bundle na ukay. Kaya dinadayo ng mga tao na mahilig din sa ukay-ukay tulad ko. At sa sobrang hilig ko sa ukay, di ko akalaing may mangyayari sa akin na kakaiba. Excited akong lumabas galing sa school noon. Tinipid ko talaga kasi ang pera ko ng isang linggo para abangan ang araw na ito. Araw na dadating ang maraming bundle ng ukay. Pero malayo pa ako sa tindahan ng ukayan na lagi kong pinupuntahan ay nakita kong may bagong bukas na ukay-ukay sa dadaanan ko. Agad akong pumasok at masayang nagtingin-tingin agad. Sinabi ko sa sarili ko na ang swerte ko naman, bagong bukas lang itong ukayan na ito at halos wala pang nakakaalam, kaya bihira lang talaga ang tao. Tuwang-tuwa ako kasi napakaraming magagandang damit doon. At sa paghanap ko ng branded na damit na pwede kong ipang-OOTD, isang bestidang puti ang umagaw sa aking atensyon. Plain lang siya pero parang ang lakas ng dating at kuhang-kuha niya ang taste ko pagdating sa mga bestida. Kaagad ko itong isinukat, Kuya Berto. Sobrang saya ko kasi parang tinahi iyon para talaga sa akin kasi saktong-sakto sa aking katawan. Maghanap pa sana ako ng ibang damit pero pagtingin ko sa labas ay madilim ang langit at parang uulan. Nagmadali akong bayaran ng bestida at umuwi na. Sabi ko sa sarili ko, babalik na lang ako bukas. Mahirap kasing maabutan ako ng ulan. Isa pa, nakapili na naman ako ng maganda kahit iisa. Masaya na ako sa nabili ko. Bago ako makauwi ng bahay, ay dumaan na muna ako sa tindahan para bumili ng sabon. At pagdating sa bahay, agad akong nagpalit ng damit at excited na sinalang ko agad sa washing machine ang bestida. Tamang-tama kasi, wash day namin sa school bukas. Iyon ang isusuot ko pagpasok ko. Kinabukasan, excited akong kinuha sa sampayan ng bestida. Agad kong isinuot ito at talaga naman na masaya ako sa nabili ko kahapon. Pagdating ko sa school, kahit ang mga kaklase ko nagtatanong kung saan ko nabili ang suit ko, napakaganda daw kasi. Ako naman masaya kasi alam ko na limited edition lang yon. Kasi okay nga, sigurado akong wala akong makakapareha. Pagkatapos ng eskwela, plano ko sanang bumalik sa ukayan kung saan ko nabili ang bestida ay bigla namang umulan na naman ang malakas. Mabuti na lang at may nagdaan jeep at nasakay ako agad. Sa loob ng jeep, dalawa lang kaming nakasakay. Isang matandang babae na nakabestidang puti din na halos katulad ng suot ko. Nawiwirduhan ako at parang nakakatakot ang itsura niya. Dahil sa dala nitong bag na parang may kung anong laman. Parang yung matandang babae sa Regal Shakar noong araw.
puti na ang lahat ng buhok niya. Hindi ko binitawan ng tingin ang matanda kasi naman kahit wala naman siyang ginagawa ay nakakaramdam ako ng takot na hindi ko maipaliwanag. Inisip kong bababa na lang sana ako ng jeep kahit malayo pa ako sa amin. Kaya lang, hindi ko pwede gawin kasi sobrang lakas ng ulan. Agad akong pumara nung dumating kami sa binababaan ko at sa hindi ko mawaring dahilan, natatakot pa din ako. Kaya lakad takbo ako at palingon-lingon sa likuran ko. Hanggang sa nakarating ako sa bahay. Pagpasok ko sa pinto at bago ko pa ito maisara, halos sumabog ang dibdib ko sa gulat. Ang matandang babae ay nasa tapat ng pinto at ngayon nakatitig na siya sa akin. Agad kong sinalpak pasarado ang pinto at inilak. Tinanong ni tatay bakit daw ako nagmamadali. Nagsinungaling akong sumagot. Kay tatay, nasi-CR lang po ako tay, kaya nagmamadali ako. Pero agad akong pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Tapos sinilip ko ang bintana. Ang matandang babae, wala na siya doon. Kinabukasan, dahil sa pangyayaring yon, naging tamang hinala ako. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, lagi kong iniisip na baka makita ko na naman ang matandang babae. Pero ilang araw ang nagdaan. Wala naman. Iniisip ko na lang na baka masyado lang akong nag-overreacted sa matanda. Isang linggo ang lumipas. Wash day uli namin sa school. Muli kong isinuot ang puting bestida. Dumaan muna ako sa simbahan at umattend ng misa. Pero habang nakaupo ako sa may bandang dulo malapit sa pinto, ay naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Iniikot ko ang tingin ko sa paligid pero wala naman nakatingin sa akin. Pero hindi talaga ako mapakali at sa muling paglingap ko sa paligid ko, nakita ko ang matandang babae. Nasa kabilang dulo ng upuan at nakatitig siya sa akin. Natakot talaga ako kaya hindi ko na tinapos ang misa. Dali-dali akong lumabas ng simbahan at nagtuloy ako sa tindahan ng school supply para sa gagamitin namin mamaya sa school. Habang nandun ako, ay napansin ng tindera na natataranta ako kaya tinanong niya ako, okay ka lang ba ine? Agad naman akong ngumiti at sinabing okay lang po, gutom lang po ako. Sabi ngiti ng tindera. At paglabas ko ng tindahan, nakita ko na naman siya. Nasa kabilang gilid ng kalsada. Nakatingin pa din sa akin. Pakiramdam ko'y kahit saan ako pumunta ay nakasunod siya. Kahit wala naman siyang ginagawa sa akin ay kinikilabutan ako sa kanya. Lalo na nung nagtama ang mga mata namin. Ang talim ng pagkakatitig niya. Gusto ko sanang sumigaw at humingi ng tulong. Pero naisip ko na lang na umuwi na lang ako at hindi na pumasok ng school. At tulad ng dati hanggang sa bungad ng pinto namin ay nakasunod siya. Agad akong pumasok sa kwarto at sinilip ang matandang babae. At tulad noon, wala na uli siya. At ilang buwan pa ang lumipas, napag-isipan ko na nagpapakita lang sa akin ang matandang babae sa tuwing suot ko ang bestidang puti na nabili ko sa ukay. Hindi ko alam kung anong dahilan pero napagtanto ko na nagpapakita lang sa akin ang matandang babae tuwing sinusuot ko ang bestidang puti na yon. Dahil kapag iba ang suot ko, hindi ko naman siya nakikita. Kaya simula nung araw na yon ay hindi ko na sinuot ang bestidang yon. Mula noon ay hindi ko na ulit nakita ang matandang babae. Ibinalot ko sa plastic ang bestida at inilagay sa mga damit na hindi ko na isinusuot at lumipas ang ilang buwan pa. Nagdesisyon akong itapon ang isang kahon damit na hindi ko na ginagamit at nang makita ko ang bestidang puti,
Tinanggal ko siya sa pagkakabalot sa plastic at gandang-ganda pa din ako sa bestida. Kaya naman sobrang nakakapanghinayang naman talaga kung itatapon ko na. At bago ko itapon, isinukat kong muli, Kuya Berto, ang bestida. At sa harap ng salamin ay halos hindi ako makagalaw dahil ang matandang babae sa refleksyon ko sa salamin ay nasa likod ko, nakatitig at mukhang nagagalit sa akin. Tinangka akong sumigaw pero walang tunog. Halos himatayin ako nang nakita kong parang lumalapit siya sa akin. Binulungan niya ako, Kuya Berto, at sinabing, hanggang ngayon maganda pa din ang bestida. Huwag mo nang huuparin. Bagay sa'yo. Sabay ngisi na parang nanunukso. Wala akong magawa, Kuya Berto. Nanginginig ang buong katawan ko. Pumikit na lang ako para hindi ko na siya makita. At nagdasal nang biglang magbukas ang pinto at pumasok si tatay na sobrang nag-aalala sa akin. Matagal na daw siyang kumakatok kaya sinipa niya na ang pinto para mabuksan. At pagtingin ko sa salamin, wala na ang matandang babae. Dali-dali akong nagpalit ng damit habang umiiyak. Kala ng tatay ko nasisiraan na ako ng bait. Tumakbo ako palabas ng pinto at sinunog ang bestida, Kuya Berto. Mula noon, hindi na ako muling ginambala ng matandang babae.